Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung mga na-stock sa level 36 which is hindi nakalagpas doon kay 19-3 yung kabayo. Diba? So ipapakita ko sa inyo yung video ng free-to-play which is walang kinalpak guys. Yung hindi talaga ako sinuwerte na makakuha ng ganito sa mga free na binigay ni Nightcrow. So kapag kasi ganito yung nakuha mo, wala na, tatayuan mo na lang yon. Pero kung katulad kita, na ito lang as free to play, so kailangan mo magpataas ng accuracy. Kasi yung rare na nakuha ko, baka tanong nyo, ba't ka nakakuha ng rare Kuya Bugs? Makukuha nyo yan pag natapos nyo yung 19-3. So dadalhin nyo na yan hanggang kay Pablo sa 21-4. Ako ay na-stack sa 22-3. Chapter 23 pala, dash 3. So, na-stack na ako Eleanor kasi kailangan daw dyan is 180 accuracy. So, ayan. Meron tayong 124 accuracy na. So, baka sabihin nyo, Kuya Bugs, napakataas naman yan. Napakababa niyan, guys. So, paano ba magpataas ng accuracy? So, isa-isay natin, guys, no? Siyempre, una dyan, yung equipment. Marami nagtatanong, Kuya Bugs, okay bang worth it bang i-ups yung mga equipment? Oo. Kapag equipment, ang pinaka-maximum na ano yan, na hindi nababasag is plus 5. Sa weapon is plus 7. Ito, na plus 8 ko lang kasi matapang ako. Ito, nagtry ako kanina sa live stream natin, nabasagan ako ng 3. So, huwag nyo gawin guys, kasi talagang i-plus 7 nyo muna. Kasi sayang naman yung gold coin na pwedeng ibili ng skill. Okay? So, ayan, kailangan yung i-ups yung weapon na plus 7. Makakuha kayo na accuracy dyan, ang laki oh. Pangalawa, singseng. Yan, mga singseng. Guys, sa singseng, albisuhan ko na kayo na magtipi lang kayo dito sa Battlefront. Ayan. Tapos, bilhin nyo na yung materials dyan, pang craft ng singseng. So, nare-reset siya daily. Kung gusto nyo makapag-craft agad ng singseng. Eh, hindi ko alam guys eh. Kasi since hindi ako nagfa-farm dito sa dungeon, dito sa Masarta Ice Cavern. Okay, hindi ako masyado nagfa-farm kasi nga, lagi na BPK. Tinatamad ako tumambay doon. Pero sa totoo lang guys, tumambay kayo doon kasi may bibilin kayong materials dito na nare-reset siya 20 per day. Ayan o. Daily first server is 20. So, ang gagawin nyo guys, wag na tong quartz mineral kasi may nakukuha ko sa main quest. Yung pang-craft na lang talaga as in ng accessory. Ano yung kakraft na accessory, Kuya Bugs? Ang i-craft nyo guys, yung ring. Tandaan nyo guys ha, yung ring na platina ring. Bakit? Kasi meron siyang bonus, bonus accuracy against normal. Hindi ko lang alam kung normal type baka kasama yung monster, no? Kasi kaso normal type eh. Pero at least may bonus accuracy. So same lang naman yan dito. Okay? So upsan nyo yan hanggang plus 3. Guys, upsan nyo na ng plus 3 kasi nababasag yan. Plus 3 lang dyan. Kung may sobra kayo, yung mga accessory muna na ipa plus 3. Okay? So yung pangatlo naman, syempre ito. Itong Holy Relic. Guys, ito pwede nyong bilhin araw-araw. Kasi ito ay PBE Recta. So, nabibili yan sa artifact. Kahit isang mapa guys ha. Kahit kaninong mapa. Basta nandyan lang yan sa artifact. So, namandan dito. So, nabibili yan. Tignan natin paano tayo maligaw. So, ayan. Punta kayo sa artifact. Ayan. So, bibili nyo daily. Kasi 120 gold coin lang naman siya. So, machambahan nyo ma-plus 5 yan. Siyempre, mabubus yung PBE accuracy nyo. Kailangan nyo mag-boost. Ayan, binili ko na kanina sa live stream, pinalasto ko siya. So, sinuwerte naman. Mas masarap kung plus 3, di ba? So, yan. Dito rin kayo makabili ng amulet na HP regen na lang, guys. Kasi kapag search mo na tulad ko, hindi ko naman masyado na kailangan ng mana regen. Okay? HP regen. Dito na mabibili. So, isa lang masusuot nyo dyan, guys, ha? Okay? So, ang sunod natin, etong Nightcrow Claw. So, ayan, plus 2. Pinalasto ko kasi matapang ako eh. So, nabibili, meron siyang daily login dito. Sa 3rd day and 5th day. So, pwede mo rin siyang bilhin dito sa market, dito sa Nightcrow. Ayan. Okay? Pwede mo rin siyang pagkagastusan kung gusto mong magbasag. Ito guys, 2,000 lang. Pero sobrang dami. 50 piraso yan guys. So, may chance kayo makapag-plus. Plus 10 yan. De, joke. Mga plus 7 kaya siguro. Isipin nyo 50 pieces na ganun. Ang problema, gold coin. Okay? So, yun yung unang source sa equipment ng accuracy. Pangalawa, ito, nagbibigay ito ng accuracy na nabibili lang naman to doon sa tindahan ng potion. Okay, may accuracy yan guys. Kung titingnan nyo, ayan.
may accuracy to, isa, tapos may accuracy din yung ito. Ayan, 4. Tapos ito, may accuracy din to. Nabibili to sa daily din. Okay, sa shop. Bibili sa dito, ayan. Pwede yung bilhin. Accuracy 3, oh. So, kung matotal, 127 na yung accuracy natin. So, ano mo ba yung source na accuracy? Yung collect na tinatawag na codex. Okay? So, pwede kayong mag-filter dito, ayan, ng PBE accuracy, guys, ha? Tsaka accuracy, milli accuracy. Kung range kayo, syempre, range ang piliin nyo. So, confirm nyo lang. So, ang unahin nyo yung antique. Ayan, napakadali kasi nitong dalawa. Kung meron kayong bound na Morion, yan, pwede na kayong mag-crop nito. Kinarap ko na kasi may bound na Morion ako. Yung Morion na tradable, benta nyo. Kasi mahal sa server natin, nasa 270. So, ito, madali lang i-crop, di ba? So, instant accuracy agad yan, +1 agad. So, meron mga iba pa dyan na bookmark ko na nagbigay sa atin ng accuracy. So, ito yung bonus natin. May PBE accuracy ako dito na isa lang, accuracy na 2, at yung PBE bonus damage. Ayan, napaka-solid yan, guys. Kaya hindi na ako masyadong nagmi-miss sa mga level 39 monster. Kapag 124 ka na, never miss ka na sa ka-level mong monster. Pero kapag level 40, nagmi-miss ka. Kaya kailangan taasan nyo at least 150. Okay? So, yan lang yung pagkukuha natin ng accuracy. Ang maganda kasi talaga dito, guys, itong weapon style. Kasi lalo na kung legit makuha nyo, 30 accuracy yan, guys. Tapos, compare naman sa rare, diba? So, ang isang points dito is napakahalaga. Napakalaki ng bigay. Tapos nga pala, guys, i-enchant nyo nga rin pala to. Alam ko, nagbigay sa inyo nito si Nitro ng pang-enchant. So, sobrang dami nun. Pwede kayong mag-enchant yan. Kunin nyo yung para sa inyo. Halimbawa, kung mili kayo, strength. Strength, napakalaki ng bigay niyan. Alam nyo naman, diba? Sa build nga pala, guys, ito, napaka-quick build. Kapag strength ka, mili sa mili. Pag ano ka archer, syempre range-matic yan. Mag-pure na lang kayo. Pure dex, pure int para sa mga cleric or mage. Huwag na kayo mag-spirit, guys. Kasi may reset naman yan eh. Mag-burst type muna kayo para mas mabilis kayo makapagpa-level. Regarding sa mana regen kasi, mabilis lang naman yan eh. Maraming item na nagbibigay ng mana regen. At saka nga pala yung clan, guys, nagbibigay ng accuracy. So, sumali kayo sa clan na nakapag-open ng traits. Ayan. May accuracy o isa. So, kung mapapa-level nila yan, ako leader dito, kung mapapa-level namin yan, may plus 5 accuracy. Tingnan mo naman, no, isa lang ang dagdag. Kasi sobrang halaga ng every stats dito. Okay? So, regarding dun sa 19-3, ibubuo natin yung video, pati kay Pablo, paano ko ba tinapos as talagang free-to-play. So, mapapanood nyo yan sa live ko, day 1, day 3 naman si Pablo. Day 2, hindi ko pa nakakalaban si Pablo eh. Sa day 3 ko pinatay si Pablo. Tapos day 4, nagpa-XP. Hindi ko pa kaya talaga to si Eleanor. Siguro tatry ko siya kapag ang accuracy ko ay nasa 140. Kasi sobrang miss, guys. So, tapusin nyo muna yung mga kailangan tapusin. Like, eto, yung mga daily side quests. Yan, tapusin yung mga side quests na to. Tapos na kasi ako sa daily quest eh, guys. Tapos na. Side quest na lang talaga ang kailangan tapusin. Okay? So, yun lamang, guys. Sana nakatulong tong video na to regarding dyan. Paano mo ba i-set up ang inyong build para makarating kayo sa stage na level 39 as free to play. Okay, so yun lamang, guys, hanggang sa muli. Paalam.